Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Your Honor, please. Philippines. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paipon ang bawat isyu. Your Honor, please. Mga kurang sa gobyerno, wala siya sinasanto. Mga baho ibibisto kahit sino. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubunggulan. Komentaryong makatotohanan. Dito lang malalaman. Si Binpay po, inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Problema ng ating bayan, talakayin, pag-usapan, upang maliwanagan ang taong bayan. Your Honor, please. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paipon ang bawat isyu. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubunggulan. Komentaryong makatotohanan. Dito lang malalaman. Si Ben Paipon, inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Philippines. Magkaiba man ang ating pananaw, hindi tayo magkaaway kailanman. Sa dulo, makikita rin natin ang tulay na siyang daan tungo sa pagkakasundo, pagkakaisa, at kapayapaan. Your Honor, please. Ben Paipon, the bridge commentator and broadcaster on board. Your Honor, please. In defense of truth, justice, and freedom. Pilipinas, magandang gabi. Philippines, good evening. Hi, Miss Universe. Magandang gabi po. Ben Paipon here, inviting you now to join us sa ating Your Honor, please, alas 8 at alas 8 hanggang alas 10 ngayong gabi. And you know what? Tonight is a very special night sapagkat nakita na ho natin si Jose Marichan. September 1 na po. First day of the month of Bear. Oh, malapit na talagang Pasko. Ano pa bang ginagawa ninyo? Maganda na ho kayo sapagkat
Sabi ho nila, bagamat hindi ra po tayo face mask free sa Pasko, eh at least baka marami nang makakapasok sa kanilang mga trabaho. Let us just hope for the best in these times of crisis. Talagang wala po tayong pupuntahan eh. Kung hindi, una, sumunod po tayo sa mga protocols. Sumunod po tayo sa kanilang mga sinasabing dapat po natin gawin bilang mga miyembro ng lipunan. Dahil po dito sa virus na ito. Para wala ho silang masabi. At makatulong naman po tayo sa pagpapanumbalik sa ating ekonomiya. Ravaged na po ang ating economy. Masyado ng malaki ang nawawala ho sa atin. Pati kita ng ating mga manggagawa. Malaki na ho ito. Okay? Dinagdagan pa po ng mga in-check na patuloy na nagsasamantala dito po sa ating kabuhayan. Pero itong mga in-check na ito, hindi po makakapagsamantala kung hindi po pinapayagan ho eh. Hindi po makakapagsamantala kung hindi po pinapayagan. Kanya, hayaan po ninyo na basahin ko itong sinulat po ni Tony Lopez ng Biz News Asia. Pinadala ko sa atin ng ating kaibigan si Ed. Ito ang kanyang isinulat po. Let me just read it because I believe in this. Naniniwala po ako dito. It is now clear Duterte has been running a Davao mafia all these years. It is cronyism multiplied 1,000 times. Grabe cronyism. Panahon ni Marcos ito, yung mga kaibigan lamang po niya ang binibigyan ng oportunidad. Pero times 1,000, multiplied 1,000 times. Sabi po dito. It gobbled up choice government contracts of all kinds, my friends, of all kinds. The bigger, the better. The more profitable. Public works, buildings, supplies, and lately, COVID medicine, equipment, and PPEs. Wala nang itinira. COVID has been a blessing like manna from the devil himself. The crisis prodded Congress to pass gargantuan expenditure bills disguised as bayanihan at the expense of the bayan and without biddings. Una-una, Pangulong Duterte mismo nagsabi, let's do away with the biddings with the pandemic. Ayan na To scare critics and oppositors, ito ang ginawa ni Mr. Duterte. Duterte imposed the severest and longest lockdown in the world. This prohibited mobility, rallies, mass protests, even church gatherings wherein the pulpit could bully the powers that be. This is the condom approach to security. Lockdown gives you a sense of security while you are being screwed. Lockdown was supposed to create breathing space to beef up treatment, testing, contact tracing. But the government did little of those. Why? To deepen the crisis. The graver the crisis, the more access to bigger tax money without bidding, without audit, without opposition, without accountability. Lockdowns produce the worst economic collapse ever. The highest unemployment. Ayan. Sandali lang The highest unemployment, the highest poverty, and strangely,
the highest presidential ratings. Highest presidential ratings. But the fiesta can only go on for so long. Thank you very much, Ed, sa pinadala mong column na ito ni Mr. Tony Lopez ng Viz News Asia. Napaka-totoo po ang sinabi ho dito. Ang katotohanan ho dito, wala na ho mga Pilipinong negosyante na nabibigyan po ng mga malalaking kontrata ho sa gobyerno ho natin. Mukhang napunta na lahat sa mga tsekwa, mga kaibigan ng Pangulong Duterte. This is what they call the Davao Mafia. Even in the Bureau of Customs, 2016 pa lamang ho eh. Inukupuan na nila yan, yung Bureau of Customs po eh. Nabulabog lang ho sila. Nabulabog lamang po sila. But they already attempted to invade the Bureau of Customs the first year of the Duterte administration. Nabulabog po sila. Medyo umatras ng konti. Pero ngayon, nandyan pa rin ho sila. Nandyan na naman po sila sa Bureau of Customs po. See? Pero ang nakapo ngayon, mga kababayan, our president is so defensive now sa kanyang mga friendship na in-check. At talaga. Paano nga naman niya paano mo nga may ipagtatanggolo yan, Mr. President? How can you defend them? Iba ang klaseng depensa ni Mr. President, mga kababayan. Sa halip na tutukan yung issue, overpricing, walang accountability, mga in-check ang mga nakikinabang sa mga kontrata, and so on and so forth. Ito si Lacson. Ang pangit ng kanyang buhok. Ito si Gordon. Nagmamonolog. Pagkatapos, ang taba-taba. Anong tingin kaya ng Pangulo sa kanyang sarili? Ano sa tingin ninyo? Kung umaran mo lamang mo yan at isama ho sa mga barker ho sa mga jeepneys, baka hindi po natin makilala bilang Pangulo ho yan. We hate to do this. We hate to make any comparisons, especially with our president. Pero he's doing this. Siya nag-uumpisa po eh. Mabuti nga po, hindi talaga nagsasalita mga talaga nasa opposition, because I know they are not going down to the level of the president at this time. Tama ho siguro si Ping Lacson ho dito, mga kababayan. The president is in total panic mode. Hindi na niya alam kung ano ang kanyang sasaluhin. Hindi niya na alam kung ano ang kanyang sasagutin. Tingnan ho ninyo. Napakaliwanag po dito. Sa Pharmaceutical Corporation. Ang involved po dito, ang kanyang consultant and friend from China. Ayan. Matagal na raw po niyang kaibigan. 20 years in the making. Saan? Sa Davao. Ayan. See? Saan doon naman talaga nagsisimula ho lahat yan? Matagal ko lang kaibigan yan sa Davao. At hindi ako humihingi ng pera sa kanya. Hindi niya sinasabi, binibigyan lang ako niyan. Binibigyan po siya ng kaparte niya. Hindi talaga hingi. Kaparte mo eh. Posible po ba yun? Siyempre halimbawa akong mayor, merong in-check na pupunta sa akin. Alam po ninyo mga kabayan, itong mga tsekwa ng negosyante, kahit anong hilingin mo sa kanila, basta gusto nilang pumasok sa kontrata, ibibigay ho yan. Huwag lamang po sila talaga malugi. Pero kahit malugi sila,
i-overprice nila. Gagawa ng paraan para mabawi po ang kanilang kontrata. Ang kanilang ultimate goal, mapasok po ang kontrata. And next time around, they will get another. That is when, yan na po, doon sila magsimula, natanganan ka na. Kasi nasubukan ka na nila eh. Yan po ang ugali ng mga inchik mga kababayan. At first, magpapalugi ho yan. Sabi nga nila, di bale, tingko-tingko, tubo. Basta tuloy-tuloy, ha? Pero ang totoo niyan, gusto nilang pasukin ka muna. Pagka nakuha ka na nila, ayan, sa pangalawang beses, yari ka na. By that time, siguro, wala ka na rin sa pwesto. See? Pero, yung Checo na yan, nandyan na ho sa posisyon. Nasa posisyon na po sila. Ay, nako talaga. Komunista nga naman, Ito ang estratehiya ng mga komunista. And who are these Chinese here? Operating in the Philippines today. Are they not the communists, my friends? Hindi po ba sila ang mga komunista? Hindi po ba? They are the communists. At pinapaboran ng ating Pangulo ito. Silang nananakop sa ating West Philippine Sea, mga kababayan. Alam po ba niyo kung ilang barko ng mga incheck ang nandyan pa rin? At hindi po tumitinag? And walang kibo ang ating pamahalaan. Wala nang kibo ang ating pamahalaan. Not even our Foreign Affairs Secretary. Wala na ho yata ang kakibo-kibo ito. Mr. Locsin, sir, wala na ho yata kayong kibo. Wala na po ba kayong gana? Mr. Lorenzana, noong araw, pumapalag pa ho kayo. Ngayon, hindi na kayo pumapalag. Nabalatuhan na rin po ba kayo? Mag-ingat-ingat po kayo sapagkat etong kausap po ninyo, kausap ng Pangulo, komunista ang mga ito, mga kababayan. Komunista ho sila. Their culture is entirely different from ours. Kaya pagka pinayagan ho ninyo, namamahala ho dito. Tingnan ho nyo sinasabi ho ng Pangulo natin. Kaibigan ni Mr. Yang, yung kaibigan niya. Yung ambassador ng China ho dito sa atin. Sino itong ambassador ng China? Member of the military ng Communist China. Ay, nakakatakot ito, mga kababayan. Pero sabi ho niya, hindi raw po sila ba i-involve sa droga? Sino po bang involved sa droga from China? Do you think ordinary citizens of China are involved in drugs? Of course not. And who rules? Wala naman pong ibang namumuno ho dyan. Ito yung mga militar po ng China po. Mga po, members of the Politburo. Sila po. Ang kumakana. Ay, nako talaga. So, Mr. President, I think pag-isipan po ninyong mabuti ito. Sapagkat itong ginawa po ng DOH, DBM, and the Office of the President ho, mga kababayan. Tatlo sila ho na involved dito sa overpricing. Alam po ba ninyo kung paano nila ginawa ho ito? Di una, nagtatago sila ng PS, DBM. Ginawa ho nilang procurement service ang DBM, Department of the Budget and Management. Of all the agencies of the government, ang DBM ang ginawa ho nila. Bakit? Kayang-kaya nila yan galing sa Davao din po yung inilagay ho nilang Undersecretary to man the PS, DBM. Pero bakit PS, DBM? Hindi ko maintindihan. But they have the reason. Sila lamang po ang nakakalam. Okay. So they created the PSDBM. Bakit? Para dito ilagay ang mga malalaking pondo from the different government agencies who would be needing equipment, facilities, and so on and so forth, medicine, whatever, nakakailanganin po sa pagbuksa
ng COVID virus. Pandemiko, tandaan ninyo, pandemiko tayo. Ayan. So anong nangyari po? Ito, meron ng PS, DBM, may tao na. O, kilala naman po ninyong yung inilagay ho nila. Tao po ni Mr. Bongo. O, galing sa PMSO ito. Galing din po kay Mr. Go. Aminin man nila't hindi, nanggaling po dyan sa tanggapan po ni Mr. Go itong si Mr. Lau. Okay? So, nandyan na yun. Anong gagamitin po nilang kumpanya? Para makabili po sila ng mga face mask at face shields. Ito po ang kumpanya ni Mr. Michael Yang, kaibigan naman po ng Pangulong Rodrigo Duterte. Okay? Ayan. Andyan na ho yung DBM, Malacanang. Pasok. Duque. 42 million pesos. Billion, 42 billion pesos ipinarte sa PS-DBM. Naku, talaga, ang laki-laki nito. Lahat ng kailangan ng DOH, mga PPEs, face masks, and so on and so forth, lahat nun yan, bibilhin po dito. And maybe other pharmacies or mga companies. Pero kalakang bahagi po ay nandito po sa PS-DBM, 42 billion pesos. Yan po sa Duque naman. DOH, naglagay po ng pera sa DBM para bumili ng gamit na kailangan po ng DOH sa kanilang pandemic response. Ang galing, hindi po ba? O ngayon, anong nangyari na? Di syempre, bumili na ho ang PSDB. Okay? Bumili po sa Pharmaceutical Corporation. Sinong may-ari? Yang. Sino si Yang? Kaibigan ni Digong. Ayan kaibigan ni Digong. Magkaano nila nabili yung face mask? Diyos ko po, 5 pesos lamang po sa market dito sa retail. Sa kanila, 27 ho eh. Face shield, 40 pesos, 120 ho sa kanila. Ang inaon ko po. Ang laki po ng kinita nila. Sa loob lamang po ng isang taon, kumita na po ang pharmaceutical ng milyong-milyong piso. Pero meron akong dito. Meron akong hinahanap po dito. Kasi ang report po ng SEC, bumili daw po ang pharmaceutical DBM, PS-DBM, ang ibinigay na pera para sa face mask ng DOH was more than 8 million, 8.7 million billion pesos. Billion pesos po. Ang report lamang po ng SEC na ginamit o kaya nakapasok po sa Pharmaly 7 billion. Ang sabi ko, nasaan po yung 1 billion? Sa umpisa pa lamang po mga kababayan, meron ng meron ng komisyon 8 billion po, 8.5 billion ang pinabibili ng DOH. Bumili po ng PS-DBM sa Pharmaly ng 7 billion. Saan po napunta yung yung 1 billion na binigay po ng DOH? Sa umpisa pa lamang nagkaka-komisyon na ho ang mga damuho, mga kababayan. Pero ang lahat ng mga ito, except for Mr. Duque and Mr. President, mga inchik po ang naglalaro. Mga inchik na po. Bakit po nagkaganito? Pagkatapos galit na galit ang ating Pangulong Duterte kinakantsuan si Mr. Lacson, ang pangit ng mo, ang pangit ng buhok mo. Pagkatapos kakantsuan si Mr. Gordon, ang taba-taba mo.
Ay, nako, hindi na tayo magsasalita lamang kay Mr. Duterte, pero magagalit si parang Jimmy Tuplano ko. Oh? Ha? Parang Jimmy, anong tawag mo kay Digong? Manny Quinn ng Binondo, Manila. Ninong ni Mr. Jimmy Tuplano, magandang gabi po. At alam ko po, nanonood at nakikinig po kayo sa ating programa. Magandang gabi po and stay safe always. Lagi po kayo sanang mag-iingat. Okay? Ricky Tisoy, magandang gabi partner. Good evening. Charlie Fry, gandang gabi tatabin. Pre, I'm watching, sabi ni Ricky Tisoy. Okay? Angelica Paz, maaga po si Ma'am Angelica po ngayon. Rainy Wednesday evening po, Sir Ben Paipon. Your Honor, please. Ma'am Lynn, Miss Universe, and sa BSC family. Keep safe, always more power, and God bless po. Alright, thank you very much. Angelica Paz. Okay? Junior Dal. Good morning, bro. And all viewers, hindi na palpak ang pamamalakad. Sinasadya na iyan. Ginigipit talaga mga tao hanggat masakop na tayo ng China sa kagagawan ni Dutz. Si Dutz talaga ang may pakana lahat ng mga ere. Patas balita, Duterte pinagdiskitahan si Gordon at Lacson at Amy Marcos. Okay? Amy Marcos. Dahil daw ayaw patestigohin ang mga kabinete ni Digong at baka daw ang maghirap ang ilang bansa. Malamang may itinatago si Digong na 67.3 billion pesos. Alam po ninyo, ito po yung nawawala talaga. 67.3 billion pesos. Yan po ang ipinarada ho ng DOH. Yan sa DBM. Catherine Calden. Good evening, mga ka-BP, ka-Ben Paipon. Or Ben Paipon, BP. Magandang gabi, Catherine. Ay, kumusta ang ipo-ipo dyan sa inyong lugar? Saan ba yung lugar ninyo? Catherine, sabi po ni Catherine kanina, tinamaan daw po sila ng ipo-ipo. Ano yan? Po-ipo-i. Ipo-ipo. Nangyayari na rin po dito sa atin. Pero, ang malalakas na ipo-ipo ho, nandun po sa Amerika. Nandun. Talagang devastated po ang dadaanan ng ipo-ipo sa kanilang lugar. Dito sa atin, medyo maliliit lamang po ito at hindi naman po masyadong mapaminsala. Pero kahit meron daw po mga nasira din ho sa kanilang lugar. Catherine, tell us more about that. Yung ipo-ipo sa lugar ninyo. Doktor na din si Digong at si Duque, Pangulo na. Doktor pa. Sila ang may sakit sa mental disorder. Yan ang sabi ni Patas Balita. Mukhang ito ngang, ayan ako. Alam po ninyo mga kababayan, etong si Mr. Duque, eto siguro ang talagang meron na talagang malala. Mental disorder. Kasi hindi na makadinig. Hindi na makadinig. Hindi na makapag-isip ng totoo. Hindi na po makalasa siguro ng pagkain niya nito eh. Hindi na po makaramdam eh. Walang panlasa, walang pakiramdam, walang pang-amoy. Hindi niya alam kung ano nangyayari sa kanyang paligid na ho eh. Nandyan na ho yung mga frontliners po sa Department of Health. Diyan po sa Avenida Rizal. Tanggapan po ng Department of Health. Pinabababa na ho si Mr. Duque. Hindi po ba siya nahihiya? Sarili po niya mga tauhan ito eh. Frontliners po, mga nurses po ito, and medical attendants, mga kababayan. Ito ang mga pinasusweldo
ni Mr. Duque at ng ating pamahalaan, pati na po ang mga pribadong ospital. Sa halip na nandyan sila sa ospital at inaasikaso mga COVID patients, nandyan po sila sa mga kalsada. Bakit? Nababanas na ho sila kay Mr. Duque po eh. Iniipit po ni Mr. Duque ang benepisyo po ng mga healthcare workers. So wala nang pakiramdam talaga ito. Mental disorder na ito, mga kababayan ko. Walang panlasa, walang pangamoy, hindi nakakarinig. Oh, ano pa? Ay, nako talaga. Talagang ano na ito. Malala na ito, mga kababayan. Tama ka dyan, Patas Balita. Thank you very much for reminding me. Ha? Okay? Catherine Calvin. Good evening, mga ka-ladies choice. Ka talaga, Catherine. Ha? Ama Armando Buddy Badillo. Good evening, Tata Ben. Mga criminal pala yan, mga Chinese na yan. Or wanted pala sa kanilang bansa. Tingnan ho ninyo yan. Kung totoo na ito, sinasabi ni Mr. Buddy Badillo, si Mr. Yang, paano si Mr. Yang? May record din po kaya sa China ho ito? Kung may record ito, kaibigan po ng ambassador ng China dito sa atin, pareho na silang nagtatakipan ho dito. O, kita na ninyo, mga kababayan ko. Ito mga nandito na ho sa ating bansa. Sila po ang kumukupo ng mga kontratang malalaki. Nadinig ko ninyo, yung binasa kong artikulo po kanina, gawa po ni Mr. Tony Lopez ng Biz News, Asia Biz News. Ha? Ha? Padala ho ni Ed. Kaibigan natin ni Ed. Si Ed. Alright? Nerissa Henova. Hello, Uncle. Happy birthday po kay Tito Jimmy Paipon. Oo nga pala, no? Utol ko ito. September 1. Last August 30, si Ophel naman. Okay? From Sampaloc, with love. Gandang gabi po. Jimmy Paipon, dyan sa Kalayan, Cagayan. Happy birthday to you, Tol. Ha? Happy birthday to you. Alright. Jose Gregorio Clemente, not the Chinese who have raised a family here, Tata Ben. They are Filipinos at heart already. Between their country of origin and the Philippines, their loyalty is to the Philippines. Remember, sir, sandali ha. They are Filipinos, or their country of origin. Okay. In Rizal's Philly, he said that we need them for a successful revolution. Ayan. Sa totoo lamang ho, maraming mga Filipino-Chinese, let us call them Filipino-Chinese. Kasi marami naman po mga talaga Filipino, mga Chinese na nandito na. At talagang they are living with us like Filipinos. Marami po sa kanila ang mabubuting tao talaga. Saludo po ako. And they are part of our revolution. Kasama ho natin sila sa pakikipaglaban sa mga komunistang incheck. They are not communists anymore. Matatandaan ko siguro, ilang ulit ko nang naikukwento ito. Nag-aral po kami sa Netherlands. Napunta po kami sa, anong tawag doon? Parang flea market ho doon eh. Marami po mga bilihin ho doon, mga damit, sapatos, and so on and so forth. Napunta ho ako doon sa tindahan ho. Hindi ko alam na mga Chinese pala ho ang namamahala. Nakita ka agad ng kasama po naming estudyante ho. Chinese. Malapit ho ako sa kanya. Nagkakakwentuhan ho kami. Sabi niya, Mr. Paipon, hold it. And lingon naman po ako sa kanya. Huwag kang pupunta dyan. Bumulong ho sa akin. Huwag kang pupunta dyan. Hoy! Incheck yan. Chinese yan. Sabi. To my surprise, mga kaibigan, hinatak po ako palayo doon sa tindahan.
ng kanyang kabayan. My goodness. You see? Tignan nun ninyo mga kababayan. Meron po talaga mga in-check na mabubuti at maaring ang puso nila ay pareho na rin sa Pilipino. Okay? So, hindi po lahat. Okay? Ang inaayawan ko po yung mga komunista talaga na mga in-check na nandito na. At kinakalinga po ng ating Pangulong Rodrigo Duterte. Good evening, Tata Ben. Sabi ni Mel Militante, we are sad today because one of our tropa, Pastor Peria, died earlier. Uy, ano? I have notified one of the troops to take care of the body at the funeral home. Kailan ito namatay? Ngayon lang? Anong ikinamatay, Mel? My goodness. Nakikiramay ang BSC family dito kay pamilya ni Pastor Peria. Ang sabi ni Mel Rodelio Militante, namatay po ito. Hindi natin alam kung ano ang ikinamatay. Pero hindi pa natin alam kung saan ibuburol po ito at hanggang kailan. Dahil hindi po natin alam kung ano ang ikinamatay. Tell us more about Mr. Pastor Peria, Mel? DM Go, para pasa-pasa, tulakan na ng baho. Bistado na sila. Kita nyo, naiinis sila sa mga senador na gumigisa sa mga involved sa anomalya. Pati si Roque, nahirapan magsinungaling pag tinatanong sa press. Hindi na makapagsinungaling. Good evening po, Sir Ben Paipon. Oo nga, naawa na rin po ako, mangangayaya to yata eh. Ito si Mr. Roque. Tatakbo pa naman pang senador daw ito eh. Nung araw eh, sabi ni naman ng Pangulo Digong sa kanya, hindi ka mananalo, wag ka na tumakbo. Ngayon, baka nga daw manalo, pero wag ka magtitiwala ho dyan, Mr. Roque. Hintayin mo na lang, magbagong buhay ka. Baka sakali next time around, hindi ka pa naman masyadong matanda. Sabay tayo tumakbo. Sabay tayong tumakbo. Saan? Sa Luneta. All right. Catherine Calvin. Do you know, Tay, the story about the boy who cried wolf? Na wala nang naniniwala sa kanila. And their credibility has been tainted. Minsan tinanong mo sa akin, bakit si Duque ang gusto mo matanggal at hindi si Duterte? I said, he's gonna do it by himself. Yang katabilan at habas na pagsisinungaling ang magpapahamak sa kanya. I'm right. The focus now is educate the listeners. Kasi gaano kasama ang gobyerno kung iboboto ulit ng mga tao, ito, wasted lahat ng effort natin. Then we suffer again. Isa ngang joke dyan. Yan. Thank you very much, Catherine. I can feel your nationalism here. At saka yung puso para sa bayan. Sana ho. Sana ho. Lahat tayo magkaroon po din po ng ganitong pagmamahal sa ating inang bayan. Alam po niyo si Catherine Calvin, mga kabayan. Ito po ay nakasama ko po sa isang himpilan ng radyo nung araw. One of our writers po yan at mga news writers at reporter po. Yan. Hanggang sa umasenso din po at naging announcer din po ito, si Catherine Calvin. Kaya nga lang ho, ang pagkilala po niya sa atin ay ganun na lamang at hindi ko naman mapapasubalian yan. Kanya mahal na mahal ko po ito mga ito eh. Nandyan po sila, katulad po nila Cathy Gabriola Sosa ng Radyo Pilipino. Nakasama ko rin po yan sa ibang mga himpilan ng radyo. So they are with us
sila, katuwang ho natin kahit papaano. May kanya-kanya na po kami mga trabaho, magkakaiwalay na po ang trabaho po namin. Pero alam po ba ninyo, nagkakaisa pa rin ho ang aming mga damdamin. And I am very happy talaga. Hindi po kami nagkakaiwalay. Ganon din po ang pagturing, pagtrato ko po sa mga nanunood at nakikinig sa ating platform po. Dito po sa Your Honor Please at Broad Streamcast Communicators. Ang turing ko po sa inyo, kapamilya ko. Yan. Sana ho, ituring din po ninyo kaming kapamilya ninyo. Ang mahalaga ho dito ngayon ho, mga kababayan, hindi man po tayo magkasama-sama all, katulad nung araw, may video call naman. Di ba? Na papalakaso natin ang samahan natin sa pamamagitan po ng pag-uusap din po. Video call. Hindi man po tayo sama-sama all, may video call naman. Okay, arignado dyan, ha? Catherine, pagpatuloy mo, ha? I like this. Alex Torres. Magandang gabi sa inyo, Sir Ben. Good evening, Alex. DM Go, kaya pala todo tanggol sa mga Chinese. Kasi Chinese ang mga kakutsaban niya. Hay nako, Sir Ben. Mga walang hiya talaga. Yung mga nasa pwesto na iyan. Mapapagsamantala. Yan si Mr. DM Go. Catherine Calvin. Si Catherine from Caloocan City. Caloocan. We are okay naman po. Nagulat din kami. It went quick. But we're okay. Nagbabayad na rin tayo sa ginagawa natin sa kalikasan. Wala dati-rati, wala naman talagang ipo-ipo dito eh. That is what they call Chinese climate change. Climate change. Nagbabago na ho ang klima ho. At maalala ho ninyo nung araw, halos hindi tinatamaan ang Mindanao ng bagyo. Ngayon, halos lahat ng malalakas na bagyo, nandyan na ho sa kanila. Okay? Sana ho, asikasuhin ho natin ang ating kalikasan para hindi mag-alboroto ang kalikasan sa atin. Mahirap po pagka ang nag-alboroto sa atin, kalikasan. Tingnan ho ninyo yung Dolomite ho dito sa... Paalala ko na naman ito. Pinagtatanggol pa si Digong ito eh. Mga kababayan, hindi na nga nababayaran ng ating mga frontliners. Wala daw pong pera. Naghahanap daw po sila ng pera. Ang aatupagin ni Digong, pagpapaganda uli ng Dolomite dito sa Rojas Boulevard. Makailang ulit na pong dinali ho ng kalikasan yan? Hindi na po ba sila nadala? They have that money to spend, pero wala silang pambayad dito sa mga frontliners ho natin. Hayop naman po ang pag-iisip at puso ng mga ganito ho, mga kababayan ko. Good evening po, Sir Ben Paipon. Sabi ni Eden Pedralves, my classmate from Tuguegarao. Eden, meron na ba kayong dyan? Ayuda. Nilingon na po ba kayo ng Duterte administration ang Tuguegarao? May nakarating na bang ayuda from the national government? Armando Badi Badillo. Kung magsalita, abogado siya, sobrang marunong, mga mafia pala, kriminal pa. Ayun na ho, mga kababayan ko. Tignan nga naman po ninyo ho. Meron pa bang, wala na yata ako na nadidinig ng mga kontratistang Pilipino na nakaka-corner po ng medyo malalaking mga kontrata ho ngayon sa administrasyon ng Pangulong Duterte. Wala na ho eh. Puro tsekwa ho at mga komunista pa. Ang buhay na ito. Catherine Calvin, yes, it was Senator Hontiveros who said na mga gangster mga yan. She made a probe on it. Meron po siyang ginawang investigasyon sa mga ito. So, sa kanilang bayan sa China,
Ito yung mga pakawala ng komunistang politburo. Oh, mga tao ho ng mga, ito yung mga nagpapayaman ho sa mga tumatangan ng pwesto sa Chinese Communist Government. Meron silang pinakakalat sa buong mundo ho, mga kababayan. Oh, eto, manggulo kayo, manghut-hut kayo dyan. Yan na ho yan, ho, mga komunistang inchik ko. Magpautang kayo, bibigyan ho nila ng malalaking pera ho yan. Magpautang kayo. Ha? Lagyan ninyo yung mga leaders nila para mapasok natin yung mga luko-luko na yan. No, ganun ang sinasabi ho ng mga yan, ho, mga kababayan. They show good faces ho. Pagkakausap po tayo. Pagkakausap po nila ang gobyerno natin. Napakabait ho nila. Napakagalang. Pero pagka nakalayo at nakuha ang gusto, daw ka na. Okay? Merci all. Good evening po, Kuya Ben Paipon and Miss Lynn, Miss Universe. Stay safe po. God bless. Sorry po, I'm late. Kagabi po, nalobat ako. Siya po ang nalobat. Hindi po yung cellphone niya. Kumusta po kayo? Ma'am Mercy ngayon. Kumusta na po kayo? Pagpagaling po. Oy, natutuwa naman ako dito. Nandito na ho. Si Ma'am Josephine Roquero. Gumaling na po si Ma'am. Ay, nabahala po kami sa inyo, Ma'am. Nabahala po kami. And thank you very much kasi kapag kami nawawala, hinahanap po ninyo kami. Ngayon, napansin ko po, nawawala ho kayo. Hinahanap po namin kayo. Yun, doon ko nalaman. Nagkaroon pala kayo ng karamdaman. So, eto ho ang sabi po ni Ma'am Josephine Roquero. Good evening, Sir Ben Paipon and Miss Universe. And your honor, please keep safe always. Take care of your health and God bless. God first. Ayan. I listen to your news and voice, sir. Josephine Roquero. Patas balita. Thank you very much, Mama. Jo, magpagaling po kayo para happy tayo. Happy tayo. Oy, teka muna. Maalaala ko, kahapon ba yun? Si Mahal? Yung maliit, no? Alas 4 ng hapon. Kahapon. Pinapanood naman po namin yung kanyang yung kanyang mga vlog, yung mga YouTube po niya kasama si Mix. Tuwan-tuwa po kami yesterday. Pero pagdating ng hapon ko nabalitaan namin pumanaw na. Grabe talaga ho. I wonder kung anong ikinamatay ho ni Mahal. Sapagkat previously, nagpunta pa po sa Ginubatan Albay ho ito. Dalawin, dinalaw po niya yung kanyang dating partner ho, na maliit din po na si Mura. Oh? At grabe talaga ang saya-saya ho nila. Lalo na pagka nandun si Mahal, walang dull moment with Mahal. Ang dami pong pinasaya ho ito. Ang dami pong pinasaya. At kailanman hindi po nagdakaw ito. Pero alam po ninyo, nakatulong pa po sa kanyang partner na nagkasakit din ho, na napilayan, hindi na po makapagtrabaho. Naala-ala po ni Mahal. Matagal na ho silang hindi nagkita. Si Mahal nakakaipon-ipon siguro dahil may lumalabas pa rin paminsan-minsan, nakaipon ho. Naala-ala po niya ang kanyang kaibigan sa Ginubatan Albay. Para makarating ho doon, nagpapakarga po. Kasi maputik ang daan, hindi madaanan po ng mga sasakyan. They have to hike kilometers away. Nagpapakarga po si Mahal kay Mix hanggang makarating po sa bahay ni Mora. But they were very happy. They were very happy doing something, helping other people. Nagulat po ako dun sa halos last words po ni Mahal na magpapaalaman na ho sila. No? Magpapaalaman na sila. Basta tandaan mo ito, sabi niya kay Mora. Kahit paugod-ugod na ako, matanda na ako, tutulungan pa rin kita. At kung sakaling mawala na ako sa mundo, meron pa rin akong itutulong
nabanggit niya, mawala na raw po siya sa mundo. Ako, nagulat po talaga. Nadinig ko sa siya nagsabi, pinapanood doon namin yung kanyang yung kanyang vlog eh. I said, wow, may premonition. And probably, kasi binawian po siya ng buhay the afternoon. Diyos ko po, may I ask our audience to please pray for Mahal. Marami pong malulungkot, lalong-lalo niya po yun. Siguro si Mora, yung kanyang kaibigan. Pero more than anybody else, yung kanyang partner na si Mix, o talaga naman po mga kababayan, Mix was very patient with Mahal, and they had a very good chemistry together. Ang dami-dami po nila mga viewers sa kanilang YouTube. Ang ganda-ganda ho ng kanilang chemistry. But this time, nag-iisa na si Mix. I don't know paano makakapag-move on si Mix, but we too should also pray for Mix para makapag-move on. And sa ating mga nanonood at nakikinig ngayon, please pray for the repose of the soul of Mahal. Okay? Salamat po. Patas Balita. Ako, 9:00 na ho. Ha? Dati idol namin si Digong. Bakit ngayon? Ha? Patas. Dati idol namin si Digong. Ngayon, nasira na po dahil sa pondong nawawala na 67.3 billion. Hindi na po kami boboto kay Digong. Ulanin na po, matanda na po, ulyanin na po, matanda na po. Ayun ako talaga naman. Ay, DM ko, mahahalata mo sa mga galaw ng mata ni Digong ang pagkabahala, kaya kung ano-ano na lang palusot ang sinasabi niya. Ganon din si Duque. I think, mga kababayan ko, I've always been very honest and sincere in making this statement. Bawat simula, may hangganan. Bawat simula, may hangganan. Wag ho nating kalilimutan nun yan, mga kababayan. God made it that way, para maalala ho natin. May panahon para magsisi ka na. Merong pang pagkakataon ng pagsisihan ang mga nagawang hindi tama. Ngayon, kung ayaw mo, nasa sa iyo yan. Freedom of choice talaga eh. Pero sa totoo lamang yan ang kabutihan ng ating Panginoong Diyos. Binibigyan po tayo ng pagkakataon, pagsisihan ang mga nagawa po natin mga kasalanan. Okay? Kanya, bawat simula, meron hangganan. Okay? Okay? Sana maalaala po natin palagi, saan man po tayo paroroon, saan man po tayo makarating, tandaan po ninyo, may wakas. Kasi sa comics ka lamang di ba? May wakasan di ba? May wakasan talaga. Yung kagandahan mo ngayon, yung kagandahan mo ngayon, pagdating po ng panahon, kukulubot ka din di ba? Mag-uumpisa sa lalaki ang tiyan mo. Di ba? Lalaki man o babae, lalaki talaga ang tiyan. Hindi na mabubura ho yan. Kasi nature ho yan. And then finally, magbabago na po ang anyo natin. Hindi natin mapipigil ho yan. At magwawakas ang ating buhay. Bago magwakas, kailangan at least alam na natin na magwawakas na, di ba? Doon pa lamang mag-isip-isip na po tayo. Habang may pagkakataon, nabawiin po natin ang ating mga nagawang mga kasalanan, pagsisihan man lamang po. Gawin natin. Pero wag ho tayong papakampante, baka bigla ho tayong madelo, mag-deadball,
matigok, matigok, hindi tayo mabibigyan ng pagkakataon magsisi. Ay, kasalanan ho natin yan. Problema ho natin malaki ho yan. Ha? Tama ito si Mr. DM Go eh. Sabi niya, mahahalata na sa galaw ng mata ni Digong ang pagkakabahala. Mapapansin ninyo talaga ho mga kababayan. He is no longer the same person we knew before. Hindi na po siya gano'n. Isipin na ho ninyo. Yung mga patutsadan niya ngayon, hindi po nanggagaling sa intelihenteng pinuno. Yung mga ntsaw sa kanyang kapwa dahil iniimbestigahan siya. Ayun ako talaga na. As president, dapat itong tinignan nun niya. Mr. Lau, totoo ba yung sinasabi ng COA? Di ba? Totoo ba yung sinasabi ng COA? Si Duque ba? Kapartner mo dito? Ay, hindi ho eh. Kay Pangulong Duterte, basta kakampi niya, wag ninyong gagalawin. Lalo-lalo na kung mga incheck. Patayin na ninyo yung mga Pilipinong komunista. Wag lamang po yung kanyang kakampi, komunistang incheck. Okay? Mel Rodelio Militante. I just want to inform all the relatives of Mr. Pastor Peria of Barangay Bungo, Calamba City. He passed away this morning and his remains are currently being taken care of sa isang funeral home. Malalaman din po natin yan kay Mel kung saan po dinala at nakaburol. He didn't die with the COVID. Okay? Hindi po siya namatay sa COVID. Okay? Nakikiramay muli kami sa pamilya ni Pastor Peria ng Barangay Bungo, Calamba City. Catherine Calvin. Thanks, Tay. Pareho pa tayong press sa newsroom. We both had death threats. So pinatatanggal mo yung chaleco ko. Yun pala, nakachaleco din yung iimbestigahan ngayon. Ha? I am so happy to see you again, Tatay. Nagbago man ang panahon, pero ang pakikibaka sa bayan, tuloy pa rin. Of course, hindi po nagbabago ang ating pakikipaglaban para sa ating inang bayan. My patriotism, my nationalism is still there. At gaya ng kinakanta ni pareng Joey Ortiz, magpapatuloy po yung ating paglilingkod bayan sa ganitong pamamaraan. I think this is the mission God has given me. Kanya tanggap ko na po ito. Siguro hanggang sa huli, eto na po si Tata Ben Paipon for you. Trying to do what is best, not only for today, but sabi po ni Tony Salaw, sa susunod na henerasyon. Yung susunod na henerasyon, ito po ang henerasyon ng ating mga anak. Junior Dal, may binulgar ang mga taga-COA, kaya naggalit ang taga-kuha. I love this. Junior, may binulgar ang mga taga-COA, kaya nagalit ang mga taga-kuha. Kagaling mo naman. You know, eto maganda ho sa atin lahat eh. Nobody has the monopoly of intelligence eh. Kung minsan si Mel Rodelio Militante, ang gaganda ho ng mga comments po niya. Si Catherine, ganun din. Si Charlie Fry. At yung iba pa nating mga si Patas Balita. Nako, kagaganda-ganda ho ang mga comments po ninyo. Ngayon, eto si paring Junior Dal. Pinakamainam ito ngayon. Natawa talaga ako. Siguro naubos na yung tawa ko, Catherine.
Meron pa akong interest, 10. 10. Ha? DM, go, ha? Alright, yun. Si Junior, sabi niya, Junior Dal, may binulgar ang mga taga-kuha, kaya naggalit ang mga taga-kuha. Alright, sandali lang mga kababayan, 5 minuto. Ano, 5 ba? 5? 9 na minuto. Makalipas ang alas 9 ng gabi. Sa ating Your Honor, please, magpapatuloy po tayo. Sandali lang ha, meron tayong patutugtugin dito. Family. Family. By Charlie. Kung ano man po ito mga kababayan. Silipin ho natin ang awitin ni Charlie and Company. Aming family galing sa Mongolia. Kami lumipat-lipat dito Manila. Konti-konti lang dala namin pera. Kasi hirap ang buhay sa Mongolia. Pero ngayon kami mayaman na. Negosyo namin ang dami-dami na. Ano secret? Akin sabi sa'yo. Kami nagbibigay mga politiko. Excuse me. Malaki pera ang aming family. Excuse me. Masalap buhay ng aming family. Kami umpisa, maliit negosyo, konti lang tubo, papiso-piso. Kami biglang pasok, proyekto ng gobyerno, kaya naman kami bigla asenso. Pero ngayon, malaki na problema. Doon sa Senado, kami imbestiga. Excuse me, merong iskandal sa pamali. Excuse me, ako hiya sa aking family. Oh my gulay! Kami negosyo lang eh. Palehas naman kami ah. Sumusobra na kayo ha. Kami naman masyadong kawawa. Wala naman kami gawa masama. Kami lang tinda, sila naman bili. Hindi ba nga ubos itong aming hengge? Excuse me, merong iskandal sa pamali. Excuse me, ako hiya sa aking family. Excuse me, merong iskandal sa pamali. Excuse me, di pa upos tinda namin hengge. Excuse me, merong iskandal sa family. Excuse me, bakit ngayon kami hinuhuli? Oh my gulay! Kami negosyo lang ha. Kami hindi nakaw ha. Wala kami gawa masama. Ayos ha. Mga komposisyon ni Mr. Charlie Fry. Alam po ninyo mga kababayan yung ano yung umiyak si Du. Yung kagabi, pinatugtog ko natin dito, 10,000 pa lamang kagabi yun. Ngayon sabi ni Charlie, 20K na po tatabin ang views in 2 days. Yay! Sana madagdagan pa yan. Kasi I think we need this kind of entertainment sa ngayon. Mas madaling maintindihan ng taong bayan ang yung mga ganito eh. Sana i-follow ninyo. Hindi lamang po yung kay Charlie. Pati na rin dito sa atin dahil tayo ang nagpapatugtog eh. Di ba? So okay.
please lang ho, i-like and follow po ninyo ang ating page, yung Broad Streamcast Communicators. And then, punta ho kayo sa YouTube ni Charlie Fry. Oh, hanapin po ninyo doon yung kanyang mga ginagawa po pag composition para sa ating lahat po yan. Okay? Meron din po siyang Facebook Live. Okay? Dito sa Broad Streamcast Communicators, meron din po siyang programa every Saturday, Charlie Fry. And kasama po si si Director June Urbano at si Paring Leo, yung Congressman Manik Manaog. Kasama na po niya dyan. And every Sunday po, nandyan po si Charlie and si Camille. Alright, Catherine Calvin. Thanks, Charlie. Kape tayo. Sabi ni Catherine Calvin. Charlie, thank you very much. Pagpatuloy mo yan pareho. Jose Gregorio Clemente. Iba ang love of country. A person who has learned to love his country cannot learn to unlove her anymore. Very much unlike love for a person, be it a family member or a woman or a thing, which can wane in time. Sa bagay, sana po, pero yung love natin for our family, for your wife or for your husband, should not wane. Mr. Clemente, sana hindi magbago. Sana tuloy-tuloy. Pero ganyan po talaga ang ganyan talaga ang buhay. Ang pagmamahal po sa bayan, talagang kung meron kang talagang pagmamahal, uusbog po yung tawag nito. It grows as years pass by. Lalo hong iigting ang pagmamahal mo sa iyong inang bayan kung talagang iniisip mo siya. Sana ho, sa ngayon nasa panganib po tayong lahat, nasa krisis, nasa yugto ng pagbabago, gampanan na po natin ang ating dapat gampanan. Yung tama, para sa inang bayan ho natin. This is the least we can do for ourselves, for our families, for our society, and for our country. Okay? Catherine, COVID ang ikinamatay ni Mahal. That fast, parang si Melo mabilis din. No. Melo, medyo na-hospital ho eh. Pero si Mahal, hindi po na-hospital eh. Si Mahal, for a while. Pero hindi eh. Kaya hindi ko maintindihan, na-COVID po ba talaga ito? Napakabilis naman ang nangyari talaga. Sana ho, ipaliwanag ho ng mga doktor. We will try to find out ano po talaga. Pati si Melo nga naman, si Melo, yung aming kaibigan from Radio Veritas, ay pumanaw din po at nabigla po tayo. Hindi ko maintindihan itong COVID na ito. Mukhang pabigla-bigla na ho ito eh. Talagang nakakatakot ho ito eh. Kaya panawagan ho natin sa ating mga kababayan, wag tayong pakakampakampante. Kung meron tayong pagkakataon na magpabakuna ho tayo kaagad. Kasi ang sabi po ng mga eksperto sa medisina, pagka na tayo nabakunahan na, madapuan man po tayo ng COVID pa rin, sapagkat hindi po tayo ligtas kahit may bakuna na. Yan ang sinasabi po nila. Ang kagandahan po nito, bentahe nito sa mga nabakunahan ay hindi po tayo mauuwi sa severe illness at mauuwi sa ER
emergency room o kaya sa ICU. Yan ang kainaman ng may bakuna po. Okay? At least yun man lamang, hindi tayo matatakot na mamatay sa COVID. May panlaban ho tayo eh. Pero pwede tayong magkasakit. Pero mild lang. Yan ang bentahe ng mga may bakuna na. Kanya, well, I know that yung mga vaccines po, yung mga bakuna natin, hindi pa po dumarating. Pero sabi naman po ni Mr. Galvez, antay-antayin na ho ninyo. Darating na raw. Wala naman po tayong magagawa kundi maghintay din. Pero pagka nandyan na ho yung bakuna, huwag ho kayo matumpik-tumpik ho. It is better to be vaccinated than never to be vaccinated. Catherine, COVID ang ikinamatay ni Mahal that fast. Parang si Belo, mabilis din. Jane Wanta, good evening po. Magandang gabi po. First time na mag-watch po sa programa natin. Welcome po sa ating programa. Atas balita, Sir Ben, na COVID CP ko. Nag-comments ako sa iyo, biglang na-block ang CP ko po, Sir Ben. Ano ito? Paano ito nangyari? Patas, I don't know how this happens. Yung iba, ako na naranasan ko na rin yan, yung bang na-hack yung ating FB account, pero na ibalik ka agad kasi nakahingi po tayo ng saklolo from a knowledgeable person. Si Patas, ang kanyang cellphone daw po na-block. Patignan mo yan, partner, patignan mo kaagad yan. Pero sa akin, wag mong patitignan yan. Baka hindi na maibalik sa iyo. Patas balita, good evening my friend. Jomar Maymar, good evening po Sir Ben. I'm watching po, lakas po ulan dito sa Pasay. Pasay City. Magandang gabi po sa mga taga Pasay. Alex Torres. Ang utos ko kay Duque, konti lang ang kunin. Bakit dinamihan mo? Hindi ka sinunod, Alex. Hindi ka sinunod ni Mr. Duque. Nasarapan siguro. Ang masarap naman kasi ang pagkain mabubusog ka. Kahit busog ka na. Lamon ka pa rin ng lamon. Ewan ko ba, bakit ganyan ang buhay natin? Yung mga mayayaman apaw-apaw na po ang kayamanan nila. Sige pa rin ang nakaw. Diyos mio. Wahaha, natakot ako sa magbabago ang anyo at paglaki ng tiyan. My gosh, you haven't changed at all. Sabi ni Catherine. Bakit ganon? Guwaping pa rin, kaya di ka napipintasan ni Digong. Sa pagandahan ng lalaki, alam na this, uwian na, nanalo ka na tayo. Pauwi na si Catherine Calvin. Alright, thank you very much. Hindi ka naman siguro lalaki ang tiyan mo hindi naman siguro. Maintain that. Maintain. Pero darating yung panahon, kukulubot tayo. DM ko, nalula po sila sa dami ng pera na pag-aari ng taong bayan. Sana di sila nagwagi sa maling gawain nila. Salamat po, Sir Ben Paipon. Good evening po. Ayan, sabi ni DM Go. Ayan. Melito Rodelio. Mel, I'm sorry, Tata Ben. I cannot comment because from time to time, the troops keep calling me after the pastor's death. Okay, magpahinga lang. Mel, don't force yourself. Relax ka lang muna, magpahinga. Focus ka sa pagtulong muna sa pamilya ni Mr. Peria. Okay? Huwag ka mag-alala. Kaya pa. Okay? Charlie Fry is watching. Charlie, good evening. Patas balita. Mahirap po, Sir Ben.
ang abogadong Pangulo kasi mahilig magdepensa ng kasinungalingan. Alam po ninyo, marami namang magagaling talaga na abogado. Pero mas marami yata ang ano eh. Anyway, si Pangulo ho, kilala na ho ninyo eh. Hindi na maikakaila ang kanyang buhay. Paano niya tratuhin ang kanyang mga kababayan? Paano niya tratuhin ang kanyang kaibigan? O? Paano niya tratuhin ang kanyang mga kalaban sa politika? Alam na po natin lahat yan. At kailanman hindi na magbabago yan. Yan po ang masakit po dito. Hindi na magbabago sapagkat sabi nga po nila yung matandang kawayan, hindi mo na maitutuwid yan. Baluktot daw yan. Hindi mo na maitutuwid talaga. Unfortunately, that's how it is. Kanya, ngayon pa lamang dapat alamin na natin ang dapat ko natin gawin sa susunod na halalan. Kung hindi pa po kayo nakarehistro, ang sabi po ng COMELEC, magparehistro po kayo starting September 6. At tila yung registration will not be extended. Abatan mo ninyo yan, wag tayo magpapahuli. Wag tayo magpaparehistro sa huling araw. Baka hindi tayo ma-accommodate. Naku, napakahirap. Ugali natin mga Pinoy ito eh. Mga kababayan, ugali natin mga Pinoy. Kung kailan deadline, doon lamang po tayo nagkukumahog. Huwag po nating ugaliin yan. Okay? Ala-ala lamang po. Josephine Roquero, tama po, sabi po niya. Patas balita, kahit hindi kami makapagtrabaho, basta si Duque makasok lang ang pondo sa bulsa. Mapapasok lang sa pondo sa bulsa. Mr. Duque, sir, nakakahiya na ho ito. Maawan na ho kayo sa taong bayan. Records are best documents to prove na meron po kayong meron po kayong mga deficiencies, meron kayong mga inconsistencies, meron po kayong mga nagawa na hindi po tama at hindi po maipaliwanag. Kanya nga umaabot tayo sa yugto na ididepensa ka pa ng Pangulong Duterte. Kahit alam niyang mali-mali ang kanyang depensa sa iyo. That's your friend. Kaibigan mo siya, pero alam mo mali na nga ang ginagawang depensa sa iyo. You know, mali ang depensa sa iyo. Because alam mong may nangyayaring hindi tama ko Tingnan ho ninyo mga kababayan. Kanina pinag-usapan na ho natin ito Pero nakakalula po ang kinita ng pharmaceutical. Pero hindi lamang po formally ang kumita dito. Others. Sila hindi po ba kumita ito? Baka si Bongo at saka si Duterte hindi na binibigyan ito dahil sobra-sobra na nila. Sobra-sobra na kinikita nila. Pero si Duque, hindi kaya kumita ito. So overpricing tingnan ho ninyo. Sales for 1 year. 7 billion Ang kinita, more than 600 million. Capital, paid up capital 500,000 plus lamang 600,000. Paano sila makakuha ng pera para pagbayad doon sa order, which is amounting to 8 point something billion pesos,
with a paid-up capital of only 600,000. Ano yan? Doon pa lamang ho, magtataka daw ho kayo. Paano na nakupo ng kumpanyang ito ang kontrata with the government? So doon pa lamang, makikita ho ninyo ng yung mga connection. Saan papunta itong corruption na ito, mga kababayan. Kaya alam ni Mr. Duque ang lahat ng mga ito. He knows by heart. Oh? Hindi po bobo. Ito si Mr. Duque na hindi niya alam itong nangyayaring ito. Much less, hindi po bobo ang ating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi niya alam ang ginagawa ng kanyang mga kaibigan. So, ano po ito? Sobra-sobra ho eh. Pero meron ako, yung napansin ko nga ko kanina ho, ang lumabas po kasi sa record ng Farmally, 7 billion lamang po. Oh? 7 billion yung nakatala. Oh? Yung nakarecord po sa kanilang SEC. Yung record nila sa SEC. Ang umakyat na sales nila is 7 billion pesos lang. Pero ang order po ng DOH is 8.7 billion pesos. Ang tanong ko po, bakit 7 billion lamang ho ang nakarecord dito po sa Farmally? Meron lang pumilas, ano? Alam yan talaga mga kababayan. Hindi pa po consummated yung sale. Ha? Nakuha na nila ang kanilang komisyon. Ganyan po katindi itong mga tawatan na ito, mga kababayan. Ha? Ganyan po sila katindi. Grabe ho. Pagkatapos, sasabihin po sa atin, wala pong pambayad sa mga allowances ng mga nurses po natin. Maghahanap para po sila ng pondo. Grabe na talaga ito, mga kababayan. Huh? Thanks, Charlie. Kape, sabi ni Catherine Calvin. Oh. June Padilla. Oy, Padre, good evening. Good evening, Calvin. Sa aking pananaw, sa aking pananaw, hanggat hindi nagkakaisa ang mamamayan at patuloy na mangmang ang sambayanang Pilipino sa kanilang mga karapatan at kapangyarihan na nakasaad at nakakatakdang sa ating saligang batas, ay magpapatuloy ang korupsyon sa ating pamahalaan mula sa barangay, munisipyo, lungsod, probinsya at hanggang sa lahat ng mga ahensya ng nasyonal na pamahalaan. Ang corruption po ang isa sa pinag-uugatan ng kahirapan, krimen at bawal na droga. Maraming salamat at mabuhay ka. Of course, the mother of criminality is poverty. Talaga ho. At because of poverty, because of corruption, we are this poor. Pagka mahirap po ang tao, aakyat sa pader na may pader para kumuha ng pagkain. Ganyan talaga ho. Kaya nga tinawag mother of criminality ang poverty. So ito ho mga kababayan, it is our responsibility as citizens of the Republic to stop corruption kung ayaw pong ipatigil ng namumuno sa ating gobyerno. Paano natin magagawa? We are the most powerful people pagdating ho sa halalan. Wag lamang po natin pagbibili ang boto natin. Bantayan ho natin ang boto. Huwag tayong dayain. Magtatagumpay at magtatagumpay po tayo kahit itsama po nila ang mga komunistang inche
sa halalan na ito. If the Filipino people, tandaan nun ninyo ito mga kababayan ko, kung tayo mga Pilipino, pagkaisa, tungo sa iisang layunin na isalba ang Pilipino. Defend our territory. Defend our sovereignty. Ipaglaban ang ating karapatan mga Pilipino. Hindi po mananaig ang sinumang banyaga na nagnanais, nagnanasa na tayo ay lupigin. Okay? We have that power. Nagawa na po ng ating mga ninuno ito. Wag natin silang wag natin silang ipahiya. At lalong wag nating bigyan ng problema ang susunod na salinlahi. Ito po yung ating mga anak ko, mga kababayan. Ito po yung mga anak. Ito yung mga nasa susunod na salinlahi. Okay? Ito po ang kailangan natin gawin. Sana ho, huwag nating kalilimutan. Ha? Alright. Okay. Patas balita, Digong. Kunwari galit sa korap. Pero nasa Malacanang nakatira ang korap serbet. Kaya mahirap hulihin. Nahirapan ang mga alagad ng batas. Dito na lamang sa ombudsman ho mga kababayan kung talagang walang itinatago ang ating Pangulong Rodrigo Duterte. Bakit ayaw niyang ipaalam ang laman ng kanyang salin? All presidents of the Republic of the Philippines, for that matter, made their salins available to the Filipino people in the name of transparency. Oh? Only Digong does not want his salin to be divulged to the Filipino people. Why? Siyempre kung ayaw niyang ipakita, meron siyang itinatago. No? Hindi ko maintindihan talaga eh. Kung wala kang itinatago, ibuyang-yang mo, di ba? Lalong-lalo na kung hinihiling ng batas. Hindi po eh. Pati yung mga kabinete nga ho eh, hindi mo na makita ang kanilang mga salin eh. Bakit? Pati ang ombudsman ho eh. Napapagsabihan po ng Pangulo. COA nga po eh, yung COA. Independent constitutional body. Pakikialaman ng Pangulong Duterte. Jesus Christ. Ha? Nakakatakot po yung mga ganitong mga pangyayari. Alam po ba ninyo ho, mga kababayan, kung magkano ang utang ho natin sa China? Ha? Paano natin babayaran ho ito? Alam po ninyo, marami na pong nasa kasaysayan na ito ng mundo eh. Oh? Nagpautang ang China sa iba't ibang mga maliliit na mga bansa ko. Pautang ng pautang. Siyempre, kailangan doon ng maliliit na bansa ng talagang pera para sa kanilang mga projects to improve their economy. Pero there are times na hindi sila nagtatagumpay. Kaya hindi po nakakabayad sa takdang panahon. Alam po ba ninyo kung anong ginawa ng China ho? Kinamkam ang mga ari-arian nila. Kinamkam ang mga lupain ng mga bansang ito. This is what is going to happen in the Philippines. So, lalo-lalo na kung umabot na ho sa hangganan ng buhay ng ating Pangulo. Hindi ko sinasabing sana umabot na nga ho. Sa hangganan. Hindi ho. May hangganan ho yan. Sigurado may hangganan ho yan. May katapusan ho yan. Hindi po natin alam kung kailan. Pero meron pong katapusan. What happens kung wala na ho siya dito? Oh, what happens kung wala na ho siya dito? Wala nang kaibigan ng mga enchik dito. Di tayo sasalakayan na. Oh? Hindi naman po mananatili sa Pilipinas ho. Ito, ang ating Pangulo ho ngayon. Sapagkat matanda na rin ho eh. Oh? May katapusan po siya. So what happens? Ang current death
ng Pilipinas to China ho, sa China. $167 billion. Tumataas ho ito mga kababayan. Umaabot po sa 452 billion US dollars. Yan po ang utang ng Pilipinas sa China ho ngayon. Hindi ko alam kung saan napunta itong perang ito. Our government should really explain to the Filipino people saan napunta ang perang ito. Oh, saan? Saan kaya nga? Nagugulat na naggagawa pa ako ng research ko kanina. Hinahanap ko po yung utang ho natin sa panlabas. Yung foreign debt ho natin. Alam ko po, 11 point something. 11 trillion pesos na ho ang utang ho natin panlabas. That is aside from our current debt to China. Yan ay magkaiba pa ho yan. Can you imagine that ho, mga kababayan ko? Ano natin babayaran po sa China ito? Kung maalaala ho natin yung ginagawa ng China sa maliliit na mga bansa na nagkautang at hindi po nakabayad sa tagdang panahon. Sapagkat may panahon ng pagbabayad ho yan. Yung mga ola-ola natin, loan sharks, Ako talaga. Mga inchik din ho mga yan Ayan ho, mga kababayan ko. Paano na lang? Kung si Duterte, hindi na natin pagulo. Wala siyang pakialam na. Kasi nautang na ho. Nandyan na ho. This is our current debt to China. 167 billion pesos. Dollars ho ito. Dollars ho. And moving up to 452 billion dollars. Ay, naku talaga ho. Hindi ko po malubos maisip paano natin mababayaran ito. I really don't know. Paano natin babayaran ito? Kung hindi natin babayaran, ano kaya ang kukunin ng China? Na bahagi ng Republika ng Pilipinas para pambayad dito sa utang natin sa kanila. At bakit inutang ng ating gobyerno ang ganitong kalaking pera sa China? Akala ko ba naman kaibigan natin? Bakit po ang Japan mga kababayan? Nagbibigay po sila ng ayuda sa atin. Bakit ang China kung talagang kaibigan natin? Even the United States of America. They help us. Bakit ang China hindi nadaan sa utang? Para tayo ay matanganan po nila. Kasi ganyan naman subukan ninyo magkautang sa kapitbahay ninyo. Either mag-away kayo, talagang kokontrolin ka ng pinagkautangan. May dahilan May dahilan. Kung hindi, kakasuhan ka sa korte. Diba? Ang ginagawa naman po ng mangungutang kung malalakas-lakas ang loob, inaaway po yung kanilang inuutangan. Pero hindi tama yan. Hindi tama po yun. Dahil kung magaling-galing po yung inutangan ninyo, makakasuhan ka pa rin. Diba? Pero ganyan ang ginagawa ng China Pautangin ka ng pautangin hanggang sa lubog ka na sa utang. And then, maniningil Hindi ko alam kung ano ang kanilang kukunin pambayad dito po sa ating bansang Pilipinas kung sakasakali. Dumating po tayo sa puntong yan. Ay, nako talaga. Patas balita. Si Digong Serben, mangako lang, hirap na tumupad. Ang dami ng pangako ng ating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero yung malalaking pangako niya wala pong tinupad. Wala pong tinupad. At sabi niya, nangangako na naman Ako na ang mag-o-audit sa mga yan. Magba-vice president ako. Ako na ang mag-o-audit. Hindi tama ito. Pag gusto niyang
Subukan si Lenny Robredo ngayon. Si Lenny ang mag-audit sa kanya. Ay, nako talaga. Bantay bayan. Wala lang dayaan sa eleksyon. Talo na si Digong Servet. Patas, balita. How easy it is to say that. Oh, napakadaling sabihin ko. Pero ang katuparan niyan, patas. Tama ka. Pagbantay lamang po tayo. Magiging vigilant lamang po tayo. Hindi lamang po sa araw ng eleksyon. Ngayon pa lamang magsimula na tayo. Sa tingin ko nasimulan na po ng mga frontliners. Ito yung tama na paggising sa ating pamahalaan. Kasi ayaw na yata nila magising Kampante na sila. Mananalo sila. Mananalo daw po sila sapagkat sako-sako ang kanilang mga pera. Sako-sako talaga mga kababayan. So kampante na sila. Tayo naman, nga. Pero wag po kayo mag-alala. I know, ang Pilipino, hindi po ganyan naman talaga nagpapatalo lang ng ganyan-ganyan lang. Sana manindigan na tayo. Pinagmamalaki niya lagi sa speech niya na abogado daw siya. Kaya alam niya manipulahin ang mga mali nilang gawain. At yan si Duque, matindi ang ibibigay na garantiya sa kanya. Kaya kapit tuko sa amo niya, Servet. Salamat po ulit at good evening. Very true. Yan po ang pinagmamalaki ng Pangulo. Prosecutor ako, abogado ako, hindi ko alam ang gagawin. Ay, naku talaga. Pero may bawat kalabisan, may katapusan. Wag po kayo mag-alala. Wag po kayo mag-alala. Junior Dal, drone ata ang magdadala ng warrant of arrest galing sa ICC patungong Malacanang. Wow! Sosyal naman. Drone, yung ginagamit po ng mga Amerikano ngayon panghuli sa mga terorista. Drone. Yung eroplano na walang piloto. Manipulated. Parang robot yung mga yan. Sa himpapawid. Balita namin, malapit nang matapos ang talagang pag-aaral ng ICC sa gagawin po nila na investigasyon, war against humanity, laban po kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ito hindi po matatakasan ng Pangulo natin. Okay? Hindi po niya matatakas no matter what he says. Kahit sabihin po niya, hindi, tumiwalag daw tayo dito. Tandaan ninyo, yung pagtiwalag na yan, hindi po kinatigan ng Korte Suprema. Kung wala pong concurrence ang Senado, walang saysay ang ginawang pagtiwalag ng Pangulo sa ICC. Yan ang desisyon, judgment ng Korte Suprema. Kanya hindi tayo nakatiwalag mga kababayan. Bahagi pa rin po tayo ng Roman Statute at sakop po tayo ng ICC. At kahit pa tumiwalago tayo, nung tumiwalago tayo, sakop na tayo ng ICC. And therefore, lahat ng mga kasalanan nangyari bago pa man tayo tumiwalag, pwedeng imbestigahan ng ICC. Kanya, pasok pa rin si Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi po makakatakas ito. Ito ang kinatatakutan isa ng ating Pangulong Rodrigo Duterte. Kanya, gusto niya maging presidente ulit. Ang kanyang pintuan, ang
kanyang pintuan para magiging presidente ulit, yung magiging vice president po siya. Akala mo niya siguro, ho, mga kababayan, mangyayari po ito. Okay? Mangyayari lamang ho yan kung papayagan natin mga Pilipino. Papayag po ba kayo na mananalo vice president muli ang ating Pangulong Duterte? Kahit ano pang sabihin nila, wala naman pong objection na dyan kung magba-vice president ho siya. Karapatan ho niya yun Karapatan ho niya yun. Hindi natin siya pwede pagilan. Pwede nating talunin. And it will not happen. Pero kapag ka nanalo yan, at hindi ko alam kung sino magiging presidente niya. Bongo? Ewan ko. Sara Duterte? Ewan ko po. Magiging presidente kaya uli ang Pangulong Rodrigo Duterte? Papayag po ba kayo, mga kababayan ko? Papayag po ba kayo? Ay, nako talaga. Mercedes Ong. Good night, Kuya Ben. Lobat CP ko po. Okay. Sige po. Magpahinga na po kayo at alam ko may trabaho pa kayo bukas, ha? Ma'am Mercy, magandang gabi po. Good night. Good night. Catherine Calvin. The appointments were questionable based on their credentials. Galvez and the other czars are not doctors. How could they know which vaccine is needed? Those involved in data gathering are not reliable, according to a reliable source. Minamando ang bilang ng COVID case to avoid ECQ and ayuda. This is crazy. Yan ang sabi ni Catherine Calvin. Alam po ninyo mga kabayan, litong-lito na po ang gobyerno natin. Sa totoo lamang. Hindi po sila nagkakasundo na ho. Mag-ECQ, mag-lockdown, mag-heightened restriction. In the face of this surging COVID crisis. Dumadami po Dumadami po ang COVID. At sinasabi ka, the Philippines could be another India. Kaya alam naman po ninyo ang nangyari sa India. Pasalamat po tayo sapagkat hindi po yata na itatala ang mga bilang talaga ng mga namamatay sa COVID ho ngayon. Pero kung siguro na itatala ho talaga yung according to yung bilang talaga na dumarating, baka hindi lang 33 libo ito. Baka mas malaki. Hindi natin alam kung ano ang totoo talaga. Pero ang importante ngayon dito mga kaibigan, tingnan ho ninyo, ang problema ho natin. Lumalaki po ang bilang ng COVID. Hindi dumarating po yung mga bakuna na kailangan na natin. The best antidote to the virus is vaccine. Kaya nga ho, nananawagan na tayo dito magpabakuna. Pero gusto man po ng ating mga babae magpabakuna, wala naman pong bakuna. Nasaan po yung mga bakuna? Hindi po natin alam kung kailan darating. Nakausap ko kanina ang Octa Research sa hapon, sa programa po sa Radyo Pilipinas. Sabi na, may darating naman ho. Huwag ko kayo mag-alala. May darating ho. Oo nga po, pero kailan? Gaano karami? We have no control of the vaccine. That is the fact. Yan po ang problema ko natin. Pagkatapos, ano pa? Walang testing ho . Walang tracing . Paano natin malalaman ang pinagmumulan, pinupuntahan ng virus kung hindi tayo nagtre-tracing, hindi tayo nagtetest? Sana punta ang pera ng bayan. Sana punta yung inilaan ng Kongreso para dito. Malaking halaga ito, mga kababayan. Bayanihan 1, bayanihan 2. Ayuda. Hindi nga nagagamit yung ayuda to the fullest.
hindi nagagamit po. Ang dami hong hindi nabigyan. Pero wala na raw pong budget. Saan na pupunta? Mga budget po natin. So itong problema ho natin mga kababayan. Kung ganito po ang mangyayari, talagang uubusin ho tayo ng virus. Uubusin talaga tayo. Hindi tayo makalabas sa ating mga tahanan dahil may lockdown. Hindi tayo makapaghanap buhay. Ano mangyayari sa atin? Hihina po ang ating katawan. Pag mahina ang katawan natin, papasok po ang virus. Magkakasakit tayo. Mamamatay tayo. Di po ba yan ang mangyayari ho ngayon? So, paano tayo makalabas sa ating tahanan? Our government is not ready. Hindi po yata alam kung anong gagawin. Magla-lockdown, hindi. Ha? Granular lockdown. O yan, meron na naman po silang term. Granular lockdown na raw. Kanya-kanyang area na lamang po ang lockdown. Nako, pabayaan na raw po natin yung mga apor. Ha? Yung mga pwedeng maghanap buhay. Pero wala pong wala pang kompletong bakuna ang mga yan. So ano ang katiyakan ho para sa atin na hindi tayo magkakawaan? Ang lumalabas ho ay hindi pa po bakunado. Ito ang problema talaga ho natin mga kababayan. Gusto po na mga negosyante, maghanap buhay na kayo, magbukas na ho tayo. Oo nga, pero paano kung tamaan tayo ng COVID? Importante ho yung bakuna. Unfortunately, somebody dropped the ball sa umpisa pa lamang. Hanggang ngayon, hindi na po natin nabawi. Hindi na po natin nabawi. Kanya nakakatakot po ito. Armando Badillo, Badi, Tato Ben, sila ang taong masyadong marunong pero wala alam pag na-audit na ng COA. Abangan na lamang ho natin because our senators are really hell-bent in ferreting out the truth here. Sir Ben, sabi ni Patas Balita, sa illegal mga taga-gobyerno ang may utos, pero siya din, siya din ang protekta sa drugs at corruption at mga illegal. Kaya umabot na ng 6 months walang tumigil sa Operation Sir Ben. Sa totoo lamang ho, yan ang nangyayari ho ngayon. But I cannot bear not to comment on Duque. This is for Duque. There are things to aim in life, to get what you want, and after that, to enjoy it. But don't worry, no one can escape the law of man, especially the law of God. Yan ang tama ho. From Mel Rodelio Militante. Los Unidos Juventeos. Good evening, Kaben. Magandang gabi po, Los Unidos Juventeos. Patas Balita. Sir Ben, kahit basurero ang kalaban ni Digong sa eleksyon, may posibilidad na matalo pa po siya, Sir Ben. Ay, talaga naman. Believe na ako sa iyo, Patas, ha? Sir Ben, siguro gagawin ni Digong pag mademanda siya din ang abogado sa sarili niya, Sir Ben. Pero sa dami ng kaso niya, siya din ang magpapatalo sa sarili niya, Sir Ben. Actually, that is what is going to happen. Ha? Ay nako, abangan na lamang ho natin yan mga kababayan. Napakalaki po ang problema po natin. Pero sana ho, wag po tayong mawawalan po ng pag-asa. God is always here. Nandito po palagi ang ating Panginoon. Lalo na, malapit na po
ang kanyang kapanganakan, di ba? September 1 na ho tayo, di ba? How many months more? September, October, November, yan, December, 3 buwan na lamang ho, mga kababayan. Pasko na. But more than anything else, like more than the celebration, nandito po ang ating Panginoon para gabayan tayo muli at iligtas sa anumang kapahamakan. Tandaan po ninyo yun, mga kababayan. That is the reason for His coming to earth. Di ba? Para tayo ay iligtas. Kanya, ayan po ninyo na maghari muna si Joe Marichan sa atin, ha? Hindi tayo nakapagpatugtog ng ating Christmas song, but perhaps tomorrow, ho. Hindi ko alam kasi may mga copyright ho yan, eh. Yung mga tugtugin, ho, yung mga Christmas songs ho natin, may mga copyright, baka masisante ho tayo ng Facebook at ang YouTube. Ako, delikado. Kaya pasensya na muna ho kung hindi tayo nakakapagpatugtog. But, however, ang atin lamang ho dito, abangan ho natin ang pagdating ng ating mananako. Okay? Christ Jesus, ang birthday po niya, ang kahulugan po nito, tayo po ay ililigtas. Alright? Wala na tayong oras po sa kabuuan ng ating Your Honor, please. Antabayanan po ninyo ang ating kaibigan, si Pareng Doy del Castillo, sa kanyang ngayon din po program. Okay? Alas 10 hanggang alas 12 ng gabi. Susunod na po. Ben Paipon here, saying thank you very much for allowing us into your homes and for giving us the privilege to be of service to you. Good night, everybody. Inyong natunghayan ang makabuluhang pagtalakay sa mga isyong napapanahon. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broad Streamcast Communicators. Para sa malayang pamamahayag. Your Honor, please. Maraming salamat po.